Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa naging pahayag ng isang abogado na kung saan nagbabasa ho ako ng mga comment, talagang umalma ho ang mga DDS. Hindi ho nila matanggap ang naging pahayag nito ni Atty. GB Bautista. O ito ho mga ka-action, mga kakamping. Pakinggan ho muna natin bago ako magbigay ng aking sariling opinion. Nabanggit nga kanina, sa susunod na eleksyon, wag naman sana si Sara maging Pangulo. Bakit po? Ayaw nating maulit yung panahon ng Duterte na ang ating pamahalaan ay pinamumunuan ng isang taong walang binibigay na halaga sa buhay, sa dignidad, sa karangalan, at sa pagkadisente ng ating bansa. Ayaw ko ng Pangulo na kabilat kanan kung magmura, kahit sinong tao mumurahin sa harap ng taong bayan, sasabihin ipapapatay niya to, ipapapatay niya yon. Pagka ganyan ang Pangulo natin, anong nangyari na sa ating bansa? Matagal na ako dito sa mundong, sa lupang balat na lupa na ito. Talagang masyadong mabigat itong nangyaring iskandalo na ito. Pero hindi dapat yung iskandalo, hindi dapat nating tingnan na ito ay pamamaraan upang ilagay mo yung isang mas masamang gobyerno sa gobyernong ating kinaharap ngayon. Sa tingin ko, yung ipinapakita so far ng ating pangalawang Pangulo na masasamang ugali, na kasama na rin dyan yung pagdarambong, yung hindi maipaliwanag na daang milyon na nawawala sa kanyang confidential funds, palagay ko, yan isang mensahe na sa atin bilang mga matitinong Pilipino. Saka, hindi dapat natin tangkilikin ng ganitong klaseng. Saka yung kay Madriaga pa niyong naikado sa Andyan, lumalabas pa yung Madriaga. Hindi pa lumalabas ng todo yan. Pero sana lumabas ng gusto. Kasi dyan, marami tayong ulit matututunan tungkol dito. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Alam mo, sa totoo lang, diretsuhan na ho tayo. Agree ho ako sa sinabi ni Atty. GB Bautista. Kasi ako nga, bilang isang mamamayan, bilang ordinaryo, nanonotice ko din po kung ano ang ugali nito ni Vice President Sara Duterte. Tapos kung maging presidente ito, naku po, ano na kaya ang mangyayari sa bansa? Ngayon pa nga lang, kung makapagmura si Vice President noon sa mga sinabi niya noon, 'di ba? Wagas, nakakalungkot, nakakadismaya mga DDS. Kasi siya ang pangalawang pangulo, pero hindi bagay o talagang nakakahiya pakinggan na maririnig mo yung mga hindi kaya-aya na salita mula pa sa pangalawang pangulo. 'Di ba nakakadismaya ho 'yan? Kung ako nga ho siguro ay isang DDS at tagahanga ni Sara, at marinig ko ang mga ganyan na mga banat niya, ay ayaw ko na siguro. Sabihin ko na siguro, mas mabuti pang mag-neutral na lang ako kaysa isupport pa kita. Hindi na kita kayang ipagtanggol, ganyan ka pala. 'Di ba? Vice President pa lang, pero kung makapagsalita, wagas. 'Di ba? Akala mo napakagaling. Hindi naman magaling. Sa totoo lang, para sa akin, hindi naman magaling si Sara. 'Di ba? Kasi kung magaling 'yan, dapat hinarap niya na yung mga aligasyon sa kanya, 'di ba? Dapat nilinis niya na ang pangalan niya kung may ambisyon siya na maging pangulo. Dahil nga diyan sa mga sinasabi niya, kaya ang ating mga kababayan talagang namumulat na ho. Kahit nga ho ang ilan sa mga DDS, sa totoo lang, marami ang maka-Duterte, pero kay Tatay Digong nila. Pero ang ilan sa mga DDS ay hindi rin makasara. Ang marami dyan ang makatatay digong nila. Pero kay Sara, nadidismaya ho sila. Kasi kung matalino kang tao, kahit sino naman siguro, talagang madidismaya ka sa mga pinapakita ni Sara Duterte. Di ba? Tapos yung fans gusto ng mga DDS maging presidente. Ano na nga ba talaga ang nagawa ni Sara Duterte? Yes, may mga programa siya. Pero ang pinaka-significant na ginawa, mayroon na ba? Di ba? O yan po, ang dapat nyo isipin mga DDS. Pero, yun nga, nirerespeto natin itong mga DDS. Kung gusto nila maging pangulo, ito si Sara Duterte. Pero tayo naman, respetuhin nyo din kami kung sasabihin namin, ayaw namin maging presidente si Sara Duterte.
Di ba? O, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.